Dito sa 6 string, full charge na siya. Kaya ang ginagawa ng BMS natin, yung BMS natin nasa baba ito, is ini-stop niya na yung charging, no? Kasi na-detect niya na full charge na siya. Pero actually, ang full charge lang is yung ating 6 string. So, itatambal. Gagawin tayo ngayon, no? So, ito yung pinakaluma kong lithium-ion phosphate na battery, itong 24 volts, 100 ampere hour. So, nangyayari ngayon, meron tayong problema kasi itong ating 24 volts na battery is hindi na siya nag-accept ng ng charge, no? Yung kanyang limit ng voltage is naglalaro na lang sa 26.1. So, kung meron kayo nitong power wall na to, naman to, sinabi naman ng LB Topsan na wala tong active balancer, no? BMS lang siya with passive balancer lang siya. So talagang pag tumagal yung ating lithium ion phosphate is mawawala sa balance yung mga battery. So ngayon, para lang magawa tayo ng immediate na solusyon, ng madalyang solusyon dito sa ating problema, habang wala pa tayong active balancer, pero lalagyan ko siya ng active balancer later. Habang wala pa tayong active balancer, ang gagawin natin is ibabalance natin yung mga strings sa loob. So anong gagawin natin ngayon is top balancing, no? So ang gagawin natin is bubuksan natin tong battery, no? So meron siyang mga screw sa gilid. Ito, natanggal na natin yung cover, no ating power wall. So meron pa siyang screw dito para makita natin yung mga battery strings sa loob. So tatanggalin naman natin ito. Okay, tanggalin natin muna yan. At ito na yung mga cylindrical cells natin, guys, no. So ito pala yung isa sa mga unang power wall na nilabas ng LB Topsan. Kaya itong aking power wall is cylindrical pa siya. Pero ngayon hindi na naglalabas ang LB Topsan ng cylindrical type na power wall. Puro ang laman niya na ay prismatic cells na, guys, no. So ito, makikita natin dito yung mga strings ng battery, no. So ito yung first string, second string, third string, fourth string, fifth string, sixth string, seventh string, at eighth string. So, i-check natin isa-isa yung string niya kung saan ang may problema, no? I-check natin yung voltage. Okay, check natin. First string, 3.28. Second string, 3.22. Third string, 3.15. Fourth string, 3.12. Fifth string, 3.27. Sixth string, 3.69. So, seventh string, 3.31. And eighth string is 3.31. So, nakita natin yung problema, guys. So, nandito siya sa 6 string. Kasi yung 6 string is 3.69 volts na, no? Full charge na yung ating yung 6 string lang natin. So, anong nangyayari? Kaya nag-i-stop yung BMS natin. Ini-stop niya yung charging. Kasi, ito yung mga strings, no? First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7th, 8th. So, dito sa 6 string, full charge na siya. Kaya ang ginagawa ng BMS natin, yung BMS natin nasa baba ito, is ini-stop niya na yung charging, no? Kasi na-detect niya na full charge na siya. Pero actually, ang full charge lang is yung ating 6 string. So, itatap balance na lang natin yung mga ibang string, no? So, magsisimula tayo dun sa pinaka mababang voltage, no? Magsisimula na tayo ng top balancing. So, ang pinakamababang string dito sa ating power wall is itong fourth string, which is 3.12 volts lang siya. So, dito natin sisimulan yung kanyang pagta-top balancing. So, pagta-top balancing, kailangan is gagamit kayo ng power supply charger, no? So, ito, katulad nung sa akin. At sinet ko ng 3.65 volts and charging current niya is 10 ampere. So, kailangan yung itap yung positive and negative na terminal niya dun sa battery ng string na yon. So, ito, sa case nito, ito yung negative niya sa fourth string, ito yung positive na
terminal niya. So, sisimulan na natin siya. Ito yung ating setting, no? 3.65 volts, 10 ampere. So, let's start. So, makita nyo dyan, no? 5 ampere yung kinukuha ng ating battery, no? Charging current niya sa ngayon. So, let's see kung ilang ano to itatagal, ilang minuto to itatagal, no? Balitaan ko kayo later. Still charging pa rin yung ating fourth string, yung pinakabababang voltage dun sa ating power wall, no? So, around 5 ampere pa rin yung kanyang charging current. So, baka lang meron pang hindi nakakaalam sa inyo nung ginagawa natin. So, sinasabi ko, nagta-top balancing tayo. Ang meaning ng top balancing, guys, is pagbabalance nung mga string ng inyong power wall o ng inyong battery, no? Sa pamamagitan ng pag-full charge sa kada string, no? So, ang ginagawa ko ngayon is yung fourth string, ang gagawin natin, i-full charge natin siya. So, pagkatapos natin i-full charge yan, lilipat tayo sa ibang string at i-full charge natin siya. Hanggang sa lahat ng string ay ma-full charge at halos magpare-pareho na yung kanyang voltage. Yun ang top balancing. Ito, inabot na tayo ng kinabukasan. 6:54 in the evening na, guys, no? Nagta-top balance pa rin tayo ng fourth string. Pero kasi may history yan, guys, no? Ang nangyari kasi, pumasok ako kaninang umaga. So, wala magbabantay ng ating power supply. So, ang ginawa ko, pinatay ko muna yung power supply, so hindi siya nagcha-charge. Pinatay ko siya ng 5 AM. So, ngayon ko lang siya tinuloy kasi kakadating ko lang sa bahay. So, 6:55 PM na. Tinuloy natin yung charging ng ating fourth string. Tsaka hindi ko pala napakita kagabi, no? Nagkaroon ako ng konting adjustment doon sa ating setup ng top balancing. So, ang nangyari is sinet na lang natin yung voltage niya yung charging voltage niya ng 3.60, which is 95% ng capacity ng ating lithium-ion phosphate battery. So, anong reason ko kung bakit ko sa sinet ng 3.60 instead na 3.65? So, ang reason ko lang dyan is ganito kasi, guys, power supply yung ginagamit natin. Kailangan todo bantay ka dyan. Just in case makaligtaan ko man siya ng 1 o 2 oras, hindi ko ma-overcharge yung battery kasi nasa 95% lang yung charge ko sa kanya. So, nagigets nyo yung logic na kung bakit ko ginawa yon. So, okay naman mag-top balance hindi sakto na 100%, no? 95% pwede na yon, guys, no? Accepted na yon sa pagta-top balancing natin. And ngayon nga, makikita nyo dito, yung charging current ng ating fourth string is pababa na talaga, no? 0.264 ampere. Ibig sabihin, mapupuno na talaga itong ating fourth string. So, next dito, guys, i-charge naman natin yung second to the lowest voltage, which is yung third string, no? Time check, 8:11 PM. So, pangatlong araw na natin ng pagta-top balancing nitong ating power wall. So, ngayon, tapos na ako dun sa pinakamababang voltage, which is yung fourth string nga natin. Lumipat na tayo dito sa third string. Ito yung second to the lowest voltage, no? So, ito, no? Continuous pa rin yung ating top balancing. Ngayon, may update lang ako, guys, no? So, nagka-interest tayo kasing buksan yung BMS niya, no? Ito. So, gusto kong i-troubleshoot lahat kasi kung bakit hindi pumapalaw yung voltage natin. Sinabi ko nga sa inyo, kaya tayo nag-open ng power wall natin kasi hindi tumataas yung voltage ng ating power wall. Tapos humihinto lang siya sa around 26.1, humihinto yung kanyang charging. Ngayon, binuksan natin tong BMS. Ito yung BMS niya. 100 ampere BMS yung ginamit dito ng LB Topsan, no? Ayun yung, hindi ko alam kung anong brand dyan niya, no? Pero ano siya, no? Chinese yung mga niya, characters niya. So, 100 ampere BMS to. So, nagka-interest lang tayong buksan siya, no? Para lang makita natin. Bago natin kasi lalagyan kasi natin to ng active balancer later. So, para lang sure tayo na walang problema yung mga ibang pyesa, binuksan ko rin tong BMS natin. And itong na-obserbahan ko, guys, no? Na pag-alaman natin. So, dito, guys, ito mga MOSFET to, itong black na square,
no? Apat yan. So yung isa, makita nyo dito, sunog. So sa ngayon, ito yung nakikita kong depekto ng BMS. So possible nakaka-apekto rin to sa charging or discharging ng ating battery. So itatry ko sana siyang ipagawa, pero hindi ko pa alam kung may kayang magkumpuni nitong BMS, guys, no? So ang gagawin natin ngayon is kailangan talaga natin na i-replace tong ating BMS. So siguro maghanap ako ng BMS na same spec na lang din, no? 100 ampere BMS ang ilalagay natin dito. And then ano pa? Ayun, so madadagdagan yung papalitan natin. So itutuloy natin yung top balancing natin, no? Hanggang lahat yan ma-check natin kung nag-hold pa rin ng voltage lahat ng strings. So pagka natapos yung top balancing natin at okay na siya, so next thing to do is to replace the BMS na, no? Papalitan natin yung BMS natin. Fourth day na ng ating top balancing. So time check is 7:16 PM na. So ang binabalance natin ngayon is itong second string. So inumpisa ko yung second string ng top balancing kaninang umaga bago ako umalis around 5 AM. So ito pa yung charging current na pumapasok doon sa ating second string, no? 3.1 ampere. No? So update lang din, guys, kagabi umorder ako online ng ating BMS. So same spec ng BMS yung ipapalit ko dito, no? Kasi itong BMS na built-in ng ating Powerwall, no, na ginamit ng LB Topsan is 100 ampere BMS. So dahil nga naman ang capacity nga naman itong ating Powerwall is 100 ampere hour lang. So reasonable naman yung kinabit nila na BMS. So umorder tayo niyan kagabi online, no? So ang plano ko ngayon is dahil nga una na ako umorder ng active balancer niya, no? Pero yung active balancer na in-order ko dyan is hindi siya smart active balancer. Ibig sabihin wala siyang Bluetooth, hindi siya ma-access sa app. So ang ginawa natin, ang orderin natin or ang in-order natin na kapalit na BMS dito is smart BMS na siya. Ibig sabihin pwede mo siya ma-access sa app, no? And pwede mong makakonekta dun sa ating BMS through Bluetooth connection. Since pala papalitan na natin yung BMS natin, guys, no? So wag niyo na lang pansinin itong mga balance leads na hindi ko pa tinatanggal. So papalitan na rin yan, no? Kasi pag bumili kayo ng BMS, meron na rin kasamang mga balance leads yon na wire, no? So hindi ko pa lang siya natatanggal, pero tatanggalin natin yan na one time para malinis. Pati ito yung ano tawag dito? Ito yung sensor ng temperature ng battery, no? Nakasuksok lang pala, no? Ganito lang pala ginawa ng LB Topsan. So yung temperature sensor na to is nakasuksok lang dito, no, sa gilid. Nakaganyan lang siya, na sa gilid ng ating battery ng ating cylindrical Life PO4 battery. Siguro the way na ito pa yung ating charging current dun sa ating second string, no, para sa ating top balancing, aabutin pa to ng kinabukasan, no, yung pagta-top balance natin ng second string. Ngayon, okay din yung decision natin na tinanggal muna natin yung mga balance leads. Although at the first place pala, wag nyo kakalimutan, guys, ha, bago kayo, kung magta-top balancing kayo or pagkatatanggalin nyo yung BMS nyo sa inyong battery pack, no, sa mga battery strings nyo, yung mismong nakasuksok na terminal ng balance lead nyo doon sa BMS yung tatanggalin nyo, no. So bago kayo magsimula ng top balancing. So kaya ako naman tinanggal pa dito, bukod sa tinanggal ko na sa BMS nung umpisa pa lang, no, yung ating mga balance lead. Kaya ako tinanggal siya dito sa ating connection kasi para mas maganda yung
grip ng aking alligator clip, no. So makita nyo dito, naka-clip siya dun sa mismong butas, no. Dito ko pinasok yung ating alligator clip ng positive and negative ng ating power supply terminal. Pang-5 araw na ng pagtatap balancing natin. So, simulan natin sa pag-check ng ating resting voltage para dun sa mga strings na hindi natin tinatap balance ngayon, no? So, sa ngayon, ang tinatap balance natin ay yung fifth string. Sinimulan ko siya ng morning, no? Around 5 a.m. So, matatapos na naman to kinabukasan na, no? Ngayon, check natin yung voltage simula sa first string, no? Skip na lang natin ito mamaya. Itong fifth string. So, first string is 3.26, second string is 3.40, third string is 3.35, fourth string is 3.33, then skip natin fifth string, sixth string na tayo. Sixth string is 3.34. So ito yung pinakamataas na string na dati, no? Hindi pa natin ito natatap balance. So resting voltage niya ngayon is 3.34. Then ito 7th string na tayo, 3.30, and yung 8th string natin is 3.30 din. Ito pa yung ating charging current para sa 5th string natin na tinatap balance ngayon. Alas 7 na ng gabi. So malabo ito matapos ng pagtatap balancing ngayong gabi. So bukas na ng umaga yan matatapos, no? Around 2.7 ampere pa yung kanyang charging current. Ngayon, recap lang natin, ang mga natap balance na dito is itong second string, third string, at fourth string. So, ang susunod na dito after nitong fifth string is yung ating first string. Then susundan ng 7th string at 8th string. Bago yung last ito. Itong ating pinakamataas na voltahe dati, no, na sinukat natin nung bago tayo mag-top balancing, no. Ito yung unang napo-full charge na string, yung 6th string. So ilalas natin siya sa pagta-top balancing. O ito, i-add na lang natin to, no. So pag nagkukuha kayo ng voltage reading ng inyong tina-top balance na string, huwag niyo siyang kukunin kaagad, no, pagkatapos niyo mag-charge kasi hindi pa nagre-resting voltage yung inyong string. So mag-allot kayo at least sa 24 hours bago nyo sukatin yung kanyang voltage, no? Kasi ano pa yan, bababa pa yung voltage reading niya, no? So hindi natin makukuha yung talagang voltage reading kung pagkatapos ng top balancing sinukat mo kagad yung voltage niya. Good morning! So pang-6 na araw na ng ating pagta-top balancing nitong ating power wall. So nandito pa rin tayo sa 5th string. So ang oras ngayon is 9:42 AM. No, wala tayong pasok kaya medyo na-late tayo ng gising. So kung titingnan natin yung sa power supply natin, no, yung charging current niya itong pangalawang line, mababa na, no, 0.029 ampere na lang yung kanyang charging current. So pag mga ganito guys, ang ating charging current, hindi mo na kailangan hintayin talaga yung mag-flat zero siya, no. Para sa akin, ang preference ko dyan is basta bumaba lang siya ng around 0.05 ampere, no? Pwede ka na mag-stop ng top balancing. So, yun. And, ang iniiwasan kasi natin dito is ma-overcharge naman yung ating lithium-ion phosphate battery. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, hindi magiging problema yon sa ating setup kasi ang ating charging voltage is 3.60 volts lang, no? Kaya din siniset natin to kasi baka mapabayaan natin yung ating power supply, no? Makaligtaan natin. So safe pa rin, nasa safe side pa rin tayo na ang goal lang talaga natin is top balancing yung ating battery up to 95%. So kung mag flat zero talaga yan, no, hindi pa rin siya overcharge kasi around 95% lang yung chinarge natin sa battery. Ngayon, kamustahin naman natin yung ating pag-harvest, no? So, ang primary battery ngayon natin sa solar, kasi nga,
inaano natin itong power wall natin, pinatop balance natin, is ito nga, itong ating Gentile. Yan, nasa likod. At ito, no, sa EP Ever Solar Charge Controller, ayan, makikita nyo yung kanyang warning, no? Nagbiblink yung solar panel. Ang ibig sabihin nun, normal charging. Then yung battery light is nagbiblink din. So, hindi naman siya talaga error yung sa battery light, pero dapat steady siya, no? Ibig sabihin normal charging kasi pag steady yung light ng battery. Ngayon, pagka blinking siya, ibig sabihin float charging na siya. Ibig sabihin, medyo almost full na yung ating battery. Naka-float charge lang yung ating Gentile battery dyan. So, kaya ngayon, ang ginagawa natin, relate dun sa ginagawa nating top balancing. So, normally kasi, pag walang solar, ang top balancing ko talaga, para walang interruption, is sa Meralco natin sinasaksak. Pero ngayon nga, ganyan, umagang-umaga pa lang, is almost full charge na yung battery. So, why not talagang kargaan mo ng load yung inyong solar? So, yung ating power supply is sinaksak din natin sa solar, no? So, yung ginagamit natin ngayon sa pagtatop balancing is solar harvest din. And then, ito, yung isa pa nating setup na 12 volts is meron din naman pumapasok na harvest kayo, no? Kahit makulimlim. So, around, mababa lang, no? 33 watts, no? Makulimlim kasi yung panahon yun, tsaka nag-aambon-ambon. And pagdating naman dito, sige, tignan natin kung anong ilan yung pumapasok dun sa ating EP Ever Solar Charge Controller. Ayan, no? May baba talaga ngayon, no? Around 260 watts. No? Ayun, so ang gagawin na natin ngayon, balik tayo dito sa ating top balancing, is mababa na nga kasi. So ililipat ko na siya ng string, no? Ilalagay na natin doon sa first string. Ngayon, ayan. So, clip natin to. Hanap tayo ng maayos na clip. So, itong ating power supply na nabili is talaga meron siyang battery charging feature talaga to eh. So, hindi lang siya basta power supply. Ngayon, para lang ma-check ko, no, i-share ko lang, para lang ma-check natin kung tama yung polarity ng pagkakabit natin ng positive and negative lead ng ating power supply, is pwede ko yung pindutin yan dito sa aking nice power supply. No? Yung middle button, ito, battery nakalagay. Yan. Yung umilaw na yellow. No, ibig sabihin yan, tama yung polarity nung pagkakakabit ko nung lead sa ating string, no? So, pagka mali ang polarity ng kabit ko, magbiblink to na yellow. No, hindi siya stable na yellow light, no? Okay. Then, pwede ko nang i-off ulit yan. So, para masimulan natin ulit yung ating top balancing is pupindutin ko yung output, no? Output so mag-start na yan ng charging, no? Ayun. So ayan na, simula na ng ating top balancing ng first string. Yung sinasabi ko kanina guys, no, medyo malayo kasi yung camera kanina. So makita nyo dito may battery button. So pag pinindot ko yan at nag-stable siya ng orange lang ang kanyang kulay, ibig sabihin tama yung pagkakabit nyo, no? Tama yung polarity ng inyong terminal lead ng inyong power supply sa inyong battery string. Ngayon, pag nagbi-blink naman siya, is ibig sabihin nun mali yung polarity, no? And sa pagtatop balancing, hindi naman necessaryong merong ganitong feature yung inyong gagamitin na power supply, no? Yung kahit ordinary power supply lang, basta na-set yung kanyang voltage na tama at current, pwede natin gamitin sa ating pagtatop balancing.
At dahil nga hindi pa dumarating yung ating BMS na in order, no? Dahil magpapalit din tayo ng BMS, no? So ang makikip lang nun dito sa ating Powerwall is yung talaga yung ano lang, no, yung battery pack lang natin, pero yung ating BMS is tatanggalin na, papalitan na siya, and lalagyan natin siya ng active balancer. So, actually yung active balancer dumating na, pero yung BMS wala pa. So, hindi ko rin makakabit yung active balancer niya kung wala pa yung BMS, no? So, maglinis-linis muna tayo dito. Tatanggalin ko na itong mga balance leads na to, itong mga nakita nyo na mga red, no? Kasi ano naman yan eh, pag bumili ka ng BMS, meron na yung kasamang mga balance leads, no? Disconnect na rin natin tong ating BMS, no? Kasi nga papalitan naman din to eh. So possible makip natin yung cable niya, magamit pa natin to dun sa loob ng ating Powerwall, no? Kasi ang pagkakaalam ko yung spring cable nung ating BMS is maikli lang yun, no? So possible na kailangan talaga natin mag-reinforce ng much longer cable. Yan. So tanggal na siya. And ano pa ba to? Naka-weld. Naka-ano siya, naka-soldered. Ito, no? Ito ay papunta sa power button ng ating Powerwall. Ito, power button and reset button. So hindi na natin kakailanganin yan, dalawang yan dun sa ating biniling BMS. So tatanggalin ko na rin siya dito sa Powerwall mismo. Dito sa ano, dun sa ating cover. No, itong dalawa. So makikip lang, ito lang talaga. Voltmeter. Ito pala yung binili natin na active balancer, no? So ito yung brand niya, Dali BMS. So active balancer lang to, guys. Kaya hindi ko pa siya makabit dun sa ating Powerwall. Kasi kailangan pa natin ng BMS. So share ko lang sa inyo kung ano laman ng ating active balancer sa loob ng box. So unang-una yung ating mga balance leads, no? So for 8S to 8 strings, no? So ito yung balance lead niya. So compose siya ng wire na siyam, no? Kasi 8 positive at 1 negative, no? Na line. Balance lead yan. Kagaya yan nung nasa BMS natin na tinanggal ito, no? Yung tinanggal ko kanina. Ngayon, ang BMS na binili din natin, may balance lead din siya, no? So, hindi natin kailangan i-worry yung balance lead. So, magkabukod ang balance lead ng active balancer tsaka ng BMS. At ito mismo, syempre, yung ating active balancer, no? Ayan, no? Active balance module. So, makita nyo yung spec dyan for ano to, no? Battery strings na 8S, no? Perfect dun sa ating 24-volt system, 8S, no? Pag 12-volt system, ang bibili nyo ay 4S na battery strings, no? And then, ito, no? Yung kanyang balance current. So, ito yung talagang top decision sa akin kasi ito ay hardware active balancer yung binili natin. At meron pa silang isang variant ng balancer which is Smart Active Balancer. So halos pareho lang yung price nitong dalawa, nung hardware active balancer tsaka yung Smart Active Balancer. So ang difference lang nila is merong Bluetooth yung isa, yung Smart Active Balancer, at ito wala. Pero ang disadvantage naman nung ating Smart Active Balancer, kaya hindi ko nabili o hindi ko binili, is because yung kanyang balance current na nakikita nyo dito is masyadong mababa. Yung Smart Active Balancer is 1 ampere lang yung kanyang balance current. So kung i-compare mo dito, no, mataas. So ibig sabihin, mas mabilis mag-balance tong hardware active balancer. Kaya ito ang pinili ko. And ayun nga, so gusto ko rin kasing ma-access siya sa app. So instead na itong ating active balancer ang gawin kong smart, no? Since bibili ako ng BMS, so ang ginawa natin, yung BMS na lang yung ginawa kong smart BMS para pwede ko siyang i-access sa app. Pwede na natin itabi itong ating lumang BMS, no? Para luminis-linis dito, pati na itong balance lead. So yung balance lead, hindi ko siya itatapon
Kasi gumagana naman yan just in case magkaroon tayo ng problema later, kailangan natin ng balance lead, pwede pa ito magamit. So huwag kayong basta-basta magtatapon ng mga gamit. Itong BMS, tatry ko pa to kung mapapagawa ko siya, yung sa sirang MOSFET niya. Pero sa ngayon, magpo-proceed tayo ng pag-replace ng BMS syempre. So kung mapagawa man to, magigilang tong backup BMS. And ayun, so yung tinanggal lang natin dun sa Powerball na built-in niya is yung BMS tsaka itong button ng reset tsaka power, And ito magagamit pa rin natin to, kasi ayokong mag-rewire ng cable ng negative. Magagamit pa natin to dun sa ating bagong BMS. Ito rin yung kakabit natin. Kasi base dun sa nakita ko dun sa kasama ng ating Dali BMS, medyo maikli yung wire talaga niya, So, dito sa ating power wall kasi, yung location talaga ng BMS, medyo malayo dun sa ating terminal power ng battery, So, ito pa rin ang gagamitin natin. Good morning! Pampitong araw na ng ating pagtatap balancing. So, yung first string is almost done na, So, ayan na. Pumasok na tayo dun sa cutoff na sinasabi ko na 0.05 ampere. So, pag 0.05 ampere na yung inyong charging current sa inyong tinatap balance na string is pwede na nating ilipat, Yun yung preference ko, guys. Pero sa inyo, kung gusto niyo mag-flat zero, okay lang din naman. Pero sa akin, enough na yung 0.05 ampere, para masabi natin na pwede na nating hinto yung top balancing. So ngayon, ang gagawin natin is ita-transfer na natin yung ating charging dun sa 7 string na, yung next natin. 7, then 8, then yung last natin is yung 6 string. Okay, stop na natin to. And then, lipat na natin itong natin. Itong ating charging lead. So, dito tayo sa 7 na. So, negative and positive. Pwede natin siguro yan. Negative and positive yan. So, check ko muna yung polarity. Kung tama. So, tama naman siya. And then, start na tayo ng charging. Itong last 3 strings na itinatap balance natin is konting oras na lang yung gugugulin yan, Kasi yung resting voltage ng ating 7 string at saka 8 string is 3.30 volts. Samantalang yung 6 string naman is nasa 3.34 volts. So, mapapansin din naman natin yan doon sa charging current ng ating power supply, Nasa 2.5 ampere na lang siya. So, normally, yung mga ibang tinap balance natin is nag-start siya ng 3 ampere, yung kanyang charging current. Pero dito, 2.5 kagad kasi nga, medyo mataas na yung resting voltage niya. Ang 8 araw na ng ating pagtatap balancing. So, 12:01 noon na, guys, So, as expected is yung 7 string, natapos siya na much early. So, hindi ko na ng-video kanina kasi around 2 AM yun. Natapos ng charging. So, kaya nakikita nyo ngayon ang tinatap balance na natin is yung 8 string na. So, makikita nyo rin, kung 2 AM siya nagsimula, makikita nyo ngayon na yung charging ampere ng 8 string is around 0.4 ampere na lang. So, hihintayin ko na lang siya mag-around 0.05 ampere bago ko siya ilipat doon sa last string natin, which is yung ating 6 string. Andito pa rin tayo sa pang-8 araw ng ating pagtatap balancing. So, 6:30 PM na, guys, So, kanina around 2:30 nilipat ko na yung ating charging doon sa last string natin, which is yung ating 6 string, So, ito yung pinakamataas dati na voltage, Pinakamataas na resting voltage doon sa ating power wall. So, ngayon is makita nyo yung charging current niya. Almost flat zero na, yung kanyang ampere value or current value. So, ayan, dito na tayo mag-i-stop ng top balancing. So, tatanggalin ko na siya,
no? Stop ko na lang muna dito sa power supply. Then, tatanggalin ko na itong kanyang charging leads, no? And then, hindi pa yon, no? Hindi pa natin pwedeng, kung may BMS na kayo, hindi nyo pa pwede kagad ilagay yung BMS nyo at saka yung active balancer. So, maghihintay muna kayo ng at least 24 hours para mag-rest talaga yung voltage niya. Pero sa akin, marami pa naman time, no? So, hintay ko siguro maghihintay tayo ng mga around 48 to 72 hours, no? Hanggang makuha natin yung resting voltage ng lahat bago ko siya lalagyan ng BMS. So, depende pa rin kung kailan darating yung BMS ko. So, more likely, kung itatapat ko na lang din ng weekend, no? Sunday ngayon. So, kung dumating yung BMS ko ng midweek, no? Hindi ko naman siya i-install ng midweek. So, ang gagawin ko is i-install ko na lang siya next week, no? Around Saturday, no? Around Saturday siguro ko siya may install. By that time, sigurado tayo na lahat 'yan naka-resting voltage na siya, no? So, hindi siya more favorable 'yon, no? Kaysa yung mag-i-install tayo ng BMS now at saka yung active balancer. Hindi pa talaga resting voltage yung mga ibang strings 'yan. So, wait na lang tayo. 5 araw na nakalipas since natapos tayo mag-top balance itong ating power wall. So ngayon ang gabi, na-installan ko na siya ng Smart BMS at Active Balancer. So bago ang lahat is i-check ko muna yung voltage ng bawat string. So ito, meron tayong tester dito. So first string, check natin. First string 3.34, second string 3.33, third string 3.34, fourth string 3.34, fifth string 3.34, sixth string 3.42, seventh string 3.35, and 8 string ay 3.35. So halos magkakalapit yung voltage niya, no? So maliban dito sa ating 6 string kasi ito yung huli nating tinap balance. Ngayon, hindi na natin hihintayin mag-subside pa yung kanyang voltage, no? So i-install na natin siya ng BMS ngayon and active balancer. So hayaan na lang natin yung active balancer ang mag-balance sa lahat ng ating strings. So ito pala yung ating i-install dyan na Smart BMS by Dali BMS, no? So bumili ako ng 100 ampere na Smart BMS sa Dali. So meron tong Bluetooth, no? Bluetooth module. Yan. So ito siya. So small form factor na yung ating BMS na lumalabas ngayon from Dali, hindi nakagaya nung dati, no? So, maliit lang to guys, no? Yan. So, ito siya. At ito yung kanyang sensor ng temperature, no? Ng battery. Okay. And then, ano pang kasama niya sa kahon? So, mga kasama niyan is meron tayong meron tayong cable, no? Ito yung mga kasama, wala na dito. So ito lahat nakasupot. So unang-una siguro labas na natin yung dalawang cable na maliit, no? So para talaga to sa nag-assemble ng battery, no? Kasi maliit yung kanyang cable, no? Sa B- and P-, no? Na ilalagay dun sa terminal ng ating Smart BMS. And then andito rin yung Bluetooth module niya. Bluetooth module, nakatali siya kasama. And yung balance lead natin, no? Na pang 8S. And then merong bolt.
Dalawa para dun sa pinagkakabitan ng ating cable sa P negative at B negative. Okay? So, yung Bluetooth module, no, Bluetooth module, dito yan natin kakabit sa UART1, no? Dito natin kakabit. Tama ba ako? So, check natin nga kung tama. Ano ba yun? Kulay black siya. No, black. Ito yan, black. Ito, black. Yan. Ito nga, dito nga siya. Yan, dito siya. Sa UART1. UART1 natin kakabit. Ngayon, Smart BMS to. So, hindi natin magagamit to, no, kasi masyado siya maikli. So, gagamitin natin yung lumang cable ng ating LV Topsan power wall, no, para kumabit dito sa P negative at B negative, no. Ngayon, umpisahan ko yung installation sa paglalagay ng O-ring terminal lug dun sa ating dalawang balance lead. So, isang balance lead ng ating BMS at isa naman ay balance lead ng ating active balancer. So, lahat sila lalagyan ko ng O-ring. Ito yung sinasabi ko, guys, no? O-ring terminal lug. So, ikikrimp natin siya. Ngayon, nalagyan ko na ng mga terminal lug yung ating dalawang balance lead. So, para sa active balancer at para sa BMS. So, ang next step is ilalagay ko na yung mga dulo ng balance lead doon sa mga terminal ng bawat string natin. Uumpisa ako maglagay doon sa main negative line, no? So, okay. Then next na dyan is dito sa balance lead na set. Susunod na natin yung next na pula. Sunod-sunod na siya, no? So, next na pula. Yung katabi ng black, no? Dito rin sa kabilang side. Yung next na pulang wire. So, sunod-sunod na yan, no? So, eto, bale ang B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. No? Okay? So, kabit na natin. Loose lang muna natin. Yan. Then next. Then yan. So, sige pa na natin. Sige pa natin. Yan. Okay. So, nakabit na natin yung mga ballast lead niya. So, ito. At ito. 3.3. 3.6. 10. 13. 16, 20, 23.5, and 26.8. 26.8, no? So, tama ba?
26.8. 26.8 and this one is 26.8, no? Pareho. Okay, na-check na natin ang tester. So tama yung pagkakalagay natin ng mga balance lead. So nag-umpisa tayo dun sa sa main negative, yung black na yan. Then next natin is tong B1, tong red, no? Na katabi nung negative. Pareho lang sila, no? So tapos pag mineasure niyo yan ng tester, dapat yung voltage niya is normally interval somewhat 3 volts, no? So yung unang reading is around 3 volts, tapos mag-a-add lang siya, magiging 6, 9 hanggang makuha nyo yung total voltage niya. So total voltage ngayon ng ating strings is 26.8 volts. So wala pa tong BMS, hindi pa natin nalalagay, balance lead pa lang. So ang next thing na ikakabit natin is yung BMS, no? Ito na yung ating smart BMS. So nilagay ko siya doon sa heatsink nung dati nating BMS. So medyo malaki yung dati nating BMS compared dito sa small form factor ni Dali ng smart BMS niya. So tinali na lang natin siya, no, para hindi uga-uga yung BMS natin. And then yung temperature sensor na kasama ni Dali is dalawa yon, no. Yung isa nilagay ko sa ilalim nung ating BMS, at yung isa naman is isususok natin to sa battery, no, sa surface ng battery para ma-trace natin yung temperature. And then ang next na is ikakabit ko yung yung P negative na wire. So galing doon sa power wall natin, no. Yung wire na ito pa rin ang i-utilize natin. And then yung B negative, yun pa rin, no, kung ano yung meron tayo doon sa power wall. So hindi natin gagamitin yung kasama nung ating Dali BMS. So ayan na guys, so yung main negative line ng battery nakakabit na dito. And then ito naman dun sa ating power negative, no, yung terminal mismo ng power wall. So ito yung P negative. So nakakabit na yung wire niya. So ibabalik na natin yung ating BMS dun sa dapat kalagyan niya, na kung saan nakalagay yung dati nating BMS. So bago pala yan, siguro pwede na nating ilagay yung ating Bluetooth. So ito yung Bluetooth natin, no. Bluetooth module, ilagay na natin dito sa UART. Yan. UART1, no? And then, pwede na rin natin ilagay yung ating balance lead para sa ating BMS. So, ito yun. So, medyo magulo. Gawin na natin to. Ayusin natin. So, paano siya? Yan, magulo. Pero ito yun. Balance lead niya, no? So, ito na yun. Abot ba? Mukhang di abot, ah. Mukhang di abot ang balance lead natin, ah. So, let's see. Abot ba? Lagyan natin. Yun. Umilaw, no? Pero tulog pa yan, no? Kasi umilaw lang siya saglit, eh. Uy. What's that? Yun na ba yun? Yun na ba yun? Let's see. Missing na ba ang BMS? Nag-ano siya, no? Flashing. So, nakakabit na yung balance lead. Ngayon, titignan ko na lang kung kakasya to ng ganun. No? Uy, kasya.
So, abot yung balance lead. Medyo stress lang to dito, no? Sila. So, ayan, nagkasya yung ating balance lead. Ang tanong, meron na ba to? Yan, ayun na siya nakalagay. 26.6 volts. Okay, so wala pa tayong active balancer. Wala pa siya. Hindi pa natin kinakabit. So ito medyo magulo. Kalian na lang natin. Sandali. And then ito, active balancer. Hindi pa na. Hop. Yan. Active balancer. So, may ilaw na yung active balancer natin. Ibig sabihin, gumagana na siya. Ngayon, ang question is, saan ipapatong to? Yung active balancer natin. Pwede bang itali na lang natin siya? So, pag dito, pwede ba dito? Yan, dyan na lang. Sa ibabaw ng BMS, yung active balancer. So, mag-try tayo. Tingnan natin kung gagana yung makakakonect tayo dun sa Bluetooth ng ating smart BMS kahit wala siyang hindi pa natin na-charge, no? Tingnan natin kung matitrace natin. Yan, connecting. Nagko-connect siya. Write permission, allow. Pag no, cloud platform, no. Gumagana na yung ating power wall. So, nagbabalance na siya. Pero, i-charge pa rin natin siya. So, titignan natin kung magbabalance pa siya. No? So, ganyan muna siya. Siguro. Ayusin muna natin. Yung isa nating temperature sensor, ilalagay natin sa battery. Okay, ganito gagawin natin. So, ibabalik ko yung isang button na tinanggal ko dito. So, bali yung isa lang yung wala kasi pinadaan natin dun yung Bluetooth. Okay, tapos tong Bluetooth. Iklian na lang natin. Dito natin lagay, no? Naglagay ako dito ng double-sided tape. Ayan. Ayan yung Bluetooth natin. Ngayon, i-charge na natin itong ating lithium-ion phosphate, no? And then set natin siya ng voltage 28.8. Tapos battery. Okay. Then charge. So ayan pa rin yung app natin. Nandiyan pa rin siya, 90%. Ito yung mga battery.
So 6 string pa rin yung pinakamataas. No, pero we are expecting na magbabalance siya kasi nagcha-charge na yung ating power wall. So hintayin lang natin siya ma-full charge. Update lang dito sa power wall ng chiners natin. So na full charge na natin siya and nakalipas ng 12 oras simula nung na full charge natin siya. Ngayon, titignan natin, i-check natin kung balance ba yung mga strings ng cell sa loob niya. So, hindi ko bubuksan yung ating power wall kasi nga smart BMS tayo. So, pwede natin ma-access yung voltage ng strings using yung app na provided ni DALI. Ito na yung app ni DALI, no? So, select ko yung local monitoring na Bluetooth connection. And ito nga, yung aking battery. So, yung LB Tapsan na 24 volts. So, dito, yan o, dito sa tab ng status display, so makikita natin dyan yung battery voltage. So, makikita nyo dyan na 8 strings, yan o, 8 strings, and makikita nyo na lahat ng battery is around 3.38 volts. No? So, balance na lahat ng 8 strings natin. And ayan, ang total voltage natin ngayon, around 27.0 volts. At dahil nga all working good na naman yung ating LB Tapsan Powerwall, and even more better now kasi nga, meron na tayong smart BMS sa kanya, meron na tong Bluetooth connection, pwede natin i-access to sa ating mobile app. Plus, meron na rin tong active balancer na merong balancing current na 5 ampere. So, ready na ito makipagsabayan doon sa ating SRNE Solar Charge Controller. At magsisimula na ulit ang kanyang pagha-harvest. Ayan na nga yung ating Bluetooth module katabi ng ating voltage indicator, 27.0 volts. And sa SRNE Solar Charge Controller natin, may pumapasok na around 523 watts ng solar power.